Bicolanos, alas dos na, diskusyon na. Handog sa inyo ng Department of Science and Technology, Region 5. Layunin nitong makapagbigay impormasyon tungkol sa agham, teknolohiya at iba't ibang programa ng DOST-5 sa pamumuno ni Regional Director Romel R. Serrano. Abangan ngayong Biyernes. Halika! Ating alamin ang mga isinusulong na pulisiya at panukalang batas ng DOST Department Legislative Liaison Office para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Kasama ang ating kaagham na sina Arde Romel at Miss Lita Suerte Felipe. Holiday season na naman, siguradong handaan ay kaliwat kanan. Tuklasin natin ang wastong nutrisyon para makaiwas sa mga sakit na maaaring dumapo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ating pakinggan si Dr. Anthony Calibo ng DOST Food and Nutrition Research Institute para sa ating diskusyon sa nutrisyon. Huwag din palampasin ang DOS question for this episode para manalo ng premyo. Tutukan lahat ng yan ngayong Biyernes, alas 2 ng hapon sa DOST5 Facebook page, sa aming YouTube channel at Radyo Veritas Legazpi. Dito lang sa Usapang Agham at Teknolohiya sa Bicol. Ang sabi ng mga taga-DOST DLLO, alas 2 na, 2 ko siya na! Marahil na hapon, Bicolandia. Samahan niyo po kaming muli sa isa na namang makaagham na hapon, punong-puno ng impormasyon at kaalaman. Sa episode na ito, samahan natin ang DOST Department Legislative Liaison Office na alamin ang mga pulisiya at panukalang batas para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Sa ating namang diskusyon sa nutrisyon, tuklasin natin ang kahalagahan ng nutrisyon sa pag-iwas ng ating mga preschoolers sa mga karaniwang sakit ngayong holiday season. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like and share ang ating episode ngayong hapon sa aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-tap niyo rin ang notification bell para maging updated sa susunod naming mga episodes. Ako po ang inyong kaagham, si Arde Romel. Tara, alas 2 na, 2 ko siya na! Hindi natin mapagkakaila na malaki ang bahaging ginagampanan ng mga batas at tuntunin sa pagpapalaganap at paglinang ng agham, teknolohiya at inobasyon. Tama ka dyan, Miss Josie. Sa DOST, pinangungunahan ng Department Legislative Liaison Office o DLLO ang paglikha ng mga pulisiya ng kagawaran na sumusuporta sa pag-unlad ng agham at teknolohiya sa bansa, tulad na lamang ng Provincial Science and Technology Office o PSTO Act at ang pagtatatag ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Nito nga lamang ika-13 ng Disyembre dito sa Region 5 ay isinagawa ng DOST DLLO ang Stakeholders Consultation on the Draft Implementing Rules and Regulations of the PSTO Act, kasama ang mga DOST Provincial Science and Technology Directors mula sa Calabarzon at Mimaropa. Kilalanin pa natin ang Department Legislative Liaison Office at alamin natin ang mga proyektong batas ng DOST kasama si Arde Romel at ang Director 3 ng DOST DLLO, si Miss Lita S. Suerte Felipe. Magandang hapon pong muli sa ating mga kaagham. Kasama ko po ngayon ang walang dilit iba kundi ang Director po ng Department of Legislative Liaison Office, si Director Lita Suerte Felipe. Good afternoon po sa iyo. Magandang hapon po, Director Lita. Magandang hapon din po, Sir. RD, Romel, thank you for this opportunity to be with the DOST Bicol. Ayan po mga kaagham, actually inimbitahan po natin si Director Lita upang bigyan po tayo ng idea kung ano po ba, gaano po ba kahalaga ang role ng DLLO sa buhay po ng DOST. At ito po ay syempre may kinalaman din po sa buhay ng ating mga kaagham. Actually, the Department Legislative Liaison Office is actually drafting or crafting the science policies of the department, which is for submission to the Congress in the House of Representatives and in the Senate. We do the department legislative bills, like your recently passed Balik Scientist Act, RA 11035. Sabi ko nga, in less than 3 years, yung Philippine Space Agency, RA 11363, and then the Innovative Startup Act,
which is now being implemented by 3 departments, the ICT, DOST, and DTI. And of course, years before that, Magna Carta for the scientists, engineers, and science personnel of the department, RA 8439, and Meteorology Law, RA 9236, Pag-asa Modernization Act, which apart from modernizing the peopleware or the HR, the facilities and equipment of our weather agency, it also provided under that law, Pag-asa Modernization Act, 3 billion for the 5-year Modernization Act. The proposal, it is supposed to be 5 years, but the actual act shortened it to 3 years. So 1.5 billion for the first 2 years and another 1.5 billion for the third year. So in other words, the substantial increase in the budget of Pag-asa came from the Pag-asa Modernization Act. If you recall, under RA 11363, the Philippine Space Agency, we also put there 2 billion. 2 billion for the space programs, and the space programs encompasses several key result areas: climate change, disaster risk reduction, precision agriculture, science R&D, space R&D, and science space education. So 2 billion. This is in addition to the budget that will be given to them for operationalizing the Philippine Space Agency. So in the Balik Scientist Act 11035, if I'm not mistaken, when we presented that in the Senate, we asked for a bigger incentives for our scientists working abroad, so that they will be incentivized to come to the Philippines and work here under what you call conditions under a third world science condition. Luckily, the budget for the Balik Scientists has been substantially increased also. When we were lobbying for the approval of the bill, it was only 25 million. So now we have a substantial increase in the budget for the Balik Scientist program, and we are attracting a lot of scientists abroad. In fact, the Secretary, virology scientists are sending pillars to his office that they signifying their interest to work in the country. And the PSTO bill is one bill that is close to my heart because I have known some of them, kasabayan ko yung iba sa kanila, and for the longest time, they have been working so hard for the department. This one bill that I really wanted, and the secretary is really working very hard, and USEXAM and the predecessor of USEXAM has also labored hard for this bill. And so far, the journey is about to be completed, and really I'm so happy that this will sort of strengthen our provincial science and technology offices in the country, so that as STI programs and activities will be more accessible to the far-flung areas. Yun po yung trabaho namin to craft science legislation. But in crafting the science legislation, the involved agency also sits with us, because the technical requirements of the bill is also supplied by them. So, Ayan, mga kaagham, nakita nyo naman, sabi nga ni Director Lita, napakalaki po ng responsibilidad pala talaga ng DLLO. Sa kanila po nakaatang, kumbaga, ang mga susunod pang malalaking proyekto ng DOST, kabilang na nga po dyan yung lalo pang pagpapalakas ng ating mga provincial offices, yung pong ating PSTD, PSTC Bill, PSTO Bill, na naglalayong pong dagdagan ang kapangyarihan ng ating mga provincial directors sa ating mga probinsya sa buong Pilipinas. Siguro po, Director Lita, bigyan niyo nga po kami ng konting pasilip, no? Na maraming nabanggit na kanina si Director Lita ng mga nabigyan nila ng buhay. Ito po yung mga S4CP Bill, ang Balik Scientist Program, at ito nga pong ating PSTO, PSTD Bill, no? Director Lita, ano po ba yung mga susunod pang malalaki nating gustong suportahan pagdating po sa pagsasabatas po ng mga proyekto nitong DOST? I'd like to enjoin all of our people in the STI work to help us through their clients, to help us push for the Virology and Vaccines Institute of the Philippines. As you are aware, we are in the pandemic,
and this pandemic will not leave us. So we have to be prepared for that. Luckily for the department, when the pandemic hits us, our foot is already at the door. So we have programs like Starbucks, and we have programs like RxBox. So this is actually novel programs. And some of other projects are already in some kind of state that is ready to sort of minimize the mobility and everything. So we cater to more distinct and specialized group of people. Yung Starbucks natin, this is a big library services for our students. And masaya na nakaka-cope tayo sa perils na brought about by the pandemic. And we have very good experts like Dr. Montoya, and our RDs are very good, and our RDIs are equally eminent scientists. Nakakatuwa pong magtrabaho sa DOST kasi you get to meet people who are cerebrally prepared for the challenges of the pandemic. In fact, doon sa matrix ng profile ng ating mga PSTOs, ang babata pa nila, may mga PhD na sila and double masters. I'm so happy kasi I requested that profile of you guys to really see how ready you are, and you are all ready. And I'm so glad. So yung dun po sa Virology and Vaccines Bill, 2020 may budget na siya na 300 plus. 2021 and 2022, dun sa pinadala sa akin ng DBM, 983 million na ang budget ng virology. So in other words, just a matter of a little push for that bill. Kailangan natin yun Kailangan natin tulungan nyo kaming i-shepherd yan para ma-approve yan. Kasi sana ma-approve siya within the period of January 2022 and until February before they pause for the campaign period. During the campaign trail, wala na tayong quorum. Doon na sila sa campaign trail. So normally, pagka ganung period, ano na yan, local bills na yan. Kasi sa local bills, you don't need quorum. Kung sino lang ni sponsor, pwede nang lumakad ang bills. Pero sa national bills, bills of national application ang tawag doon. Mahirap i-push pagka wala na pong quorum. So tulungan nyo kami, and I hope our stakeholders, both in the academe and in the private sector and in the SCUs, tulungan kaming i-push itong mga bills na to so that our virology scientists will really come home and have a place in the development of the country, especially in the health sector, which we need the most, and also our young people aspiring to be virologists and experts in that area. I met some of them at the Central Luzon State University, very young PhDs. Magamit natin yung talento nila because we are good. And I believe in my 40 years in the Department of Science and Technology, I know that they are all good. So help us shepherd this bill into enactment. We have very good sponsors. So I think with your help, kaya natin to. And of course, the Science for Change bill. You know that this bill already passed the third reading in the House. We're awaiting action of the Senate Committee on Science and Technology. Hopefully, ito rin. Kasi nasa advanced mode na siya, sir. So, nakapasa na sila sa House. Sa Senate po, kailangan natin na i-push pa siya a little more. But malapit na tayo dun sa virology. And the principal driver actually of the bill is now the Office of the President, because President stated his desire to have this enacted into law in his SONA bill last year. And this is not only a SONA bill, it is also a LEDAC bill. So, common legislative agenda both sa Senate at saka sa House. The virology bill figured prominently. It's one of the 12 top bills of the President. So, konting push at a little bit of more prayers. So, ayan mga kaagham, no? Nabanggit po ni Director Dita ang ating PSTO bill, Science for Change bill, at of course, yung pag-i-institutionalize po ng Virology Institute, no? Ito po ay napakahalaga upang tayo po ay makatugon sa mga hamon ng panahon nga po. Yun po yung ating theme mo ngayon pong taon, no? At lalong-lalo na po, sana po manguna muli. Sabi nga ni Director Dita, hindi po tayo nahuhuli sa dami po ng may kakayanan mga scientists upang maging dalubhasa po dito at maitatag ang ating pong Virology Institute. So sana po, suportahan po natin. Nakita niyo naman, napakalaki po ng halaga ng ginagampanan ng DLLO sa pamumuno po ni Director Dita Suerte Felipe. So marami pong salamat, Director Dita. Thank you rin po sa inyo at lalo na kay RD Romel.
Salamat po sa DOST Bicol. Thank you po. Muli po mga kaagham, maraming salamat at sana po magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pang mga segment ng diskusyon. Maraming pong salamat. Magandang hapon. Ngayong holiday season, kaliwat kanan na naman ang mga handaan at kainan. Ngunit sa kabila ng mga pagdiriwang na ito, kailangan din nating siguruhin ang ating kalusugan laban sa mga sakit na maaaring dumapo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, narito po ang ating diskusyon sa nutrisyon. Magandang hapon pong muli sa ating mga kaagham. Narito po tayong muli para bigyan naman ng pansin ang isa sa mga importanteng paksa or topic. At kasama po natin ngayon si Dr. Anthony P. Calibo, ang Deputy Director po of the DOST Food and Nutrition Research Institute. Para po pag-usapan naman natin ang topic on preventing common illnesses among preschoolers during holiday season through proper nutrition. Ito po ay napapanahon kasi tuwing magpapasko, di ba Dr. Tony, ang lumalabas po ay ang karaniwang sakit ng mga kabataan. Pero bago po yan, mga kaagham, batiin po muna natin. Dr. Tony, welcome po sa diskusyon. Maraming salamat po, RD Romel, at nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay po sa ating pong DOST-FNI. Yan po, si Director Tony. So, Dr. Rick, simulan ko po yung katanungan. No? Sabi nga po natin kanina, karaniwan sa mga bata ay nagkakaroon po ng sakit tuwing ganitong panahon na magpapasko. Ano-ano po ba ang sakit na dumadapo sa mga preschoolers natin sa mga panahong ganito? Dahil din po sa ating pong panahon, medyo lumalamig na rin po ang hangin, dala po ng ating hanging amihan. At ganoon din po yung tinatawag po nating mas nakapaglaro na rin po ngayon ng mga bata dahil po sa Alert Level 2 system ng ating pong buong mga barangay sa buong Pilipinas. Hindi po malayo na magkaroon po ng pag-uubo, pagsisipon ang mga preschoolers po natin. At ang isa din pong common dahil lagi pong may mga pakain or mga pinapadalang pagkain ngayon pong Kapaskuhan, celebrations, maaari din pong sumama ang tiyan ng mga bata at maaaring sila po ay magkaroon po ng LBM or pagtatae or diarrhea po. Ito po yung mga common po na karamdaman ng ating pong mga preschoolers sa panahon po ng Disyembre. Nako, Dr. Ni, tama ka dyan. No? Alam mo, palagi ko ito pong na-observe, hindi lamang po sa ibang tao, kundi pa sarili ko pong tahanan, no? Ang aking pong mga anak, pagka minsan ay nagkakaroon po ng mga sakit na nabanggit nyo. Pero para po sa kaalaman ng ating mga kaagham, Dr. Ni, ano po ba ang mga dahilan ng mga sakit na ganito? Mga mikrobyo po, RD Romel, ang nagdadala ng mga sakit ng mga ito. Kaya kayang labanan ng ating katawan at resistensya or immune system ng mga bata ang mga sakit. Ang resistensya ng mga bata ay nakasalalay sa kanilang nutritional status, tamang timbang, mga bakunang naibigay po sa kanila, ganun din po ang kalinisan ng kapaligiran at tamang pag-aalaga ng mga magulang or mga caregivers. So ito po yung ating mga prevention tips para po sa ating mga magulang. Yan, nabanggit na rin ni Dr. Tony, no, kung paano may iwasan itong mga to. No? Pero, Dr. Tony, alam niyo po, minsan ang ating mga magulang din ay merong, hindi naman siguro kapabayaan, pero merong kakulangan sa kaalaman. Opo. Ako nabanggit niyo kanina, yung mga lolo't lola, minsan ang mga kamag-anak, hindi may iwasan magbigay ng mga regalong pagkain sa panahon ng Pasko. No? Siguro, dagdagan pa po natin, paano po ba, Dr. Tony, may iwasan ang mga sakit na ito? Iba pang mga paraan upang maiwasan ito? Maganda pong suggestion po yan, RD Romel. So, ang paghuhugas po ng kamay bago po kumain at pagkatapos po gumamit po ng palikuran o banyo ay isa sa mabisang panlaban upang maiwasan po ang pagkakahawa ng mga sakit na maaari pong makuha sa ilang miyembro po ng mga pamilya. So kung meron pong inuubo, sinisipon para hindi na po matransmit o makapanghawa po yung ubod-sipon sa pamilya, ang paghuhugas po ng kamay ay napakahalaga na po ito. No? Ganon din po yung mga sakit na maaari po magdulot ng sama ng tiyan o pagtatae, pagsusuka, yung mikrobyo po na maaring makuha sa kontaminado pong kamay, may iwasan na po natin ito.
Sa mga pagkain naman po na ating pong ihahanda, ano man po, Noche Buena, Medianoche, or simple pong salo-salo sa ating pong pamilya, kailangan po ay sariwa ang mga rekado o mga sangkap at ito po ay nahugasan ng maigi bago po niluto. At ang inyo pong suki na binilihan ay talagang kilala nyo rin po ito, parang sigurado po tayo sa kalidad or food safety po ng ating mga pagkain. At syempre po ay kailangan po lutuin maigi. No? Kung ang mga pagkain naman po ay hindi po mauubos at may natira, siguraduhin po natin na natatakpan po ito para hindi po gapangan ng insekto o kaya naman po ay ng mga daga. At ganun din po kung dapat pong ilagay sa refrigerator, kailangan po ito po ay lumamig po ng maayos. Kung galing naman po sa refrigerator, para maiwasan naman po yung pagkain ng hindi po nainit ng maigi, ay kailangan po talagang nainit po ng maayos. Sa mga ganito pong pamamaraan, makakaiwas po tayo ng mga tinatawag nating food poisoning, na maaari po mag-cause po ng sugat tayo, lalo na po sa mga kabataan po natin. Minsan po, hindi lang po mga bata ang nagkakaroon po ng food poisoning, lahat po ng miyembro ng pamilya na kumain. At sana po ay huwag nating kakalimutan yung tama pong nutrisyon, balanced diet, o kaya po ay yung gabay ng ating pong pinggang Pinoy. At syempre po, inom po ng tubig, huwag po ng mga sugary sweetened beverages para hindi po tumaba. At saka po matulog upang lumaking malusog at malakas po ang ating mga preschoolers. Ayan mga kaagham, nakita niyo naman, ang galing na mismo sa ating dalubhasa kay Doc Tony of Food and Nutrition Research Institute, ang mga nabanggit pong mga alituntunin ni Doc Tony at ang mga pagkain na dapat kainin ay hindi mahirap sundin, hindi mahirap hanapin, Kaya po walang dahilan na hindi natin pakinggan si Doc Tony. Siguro, Doc Tony, para sa kaalaman na lang po ng ating mga kaagham, meron po ba tayong mga guidelines na na-develop ang DOST-FNRI para maiwasan ang mga sakit na ito? Maraming salamat, RD Romel, sa pagpapaalala po ng teknolohiyang na-develop na po ng ating pong ahensya, katuwang po ng ating mother agency, ang DOST. Nutritional Guideline for Filipinos po ay sinagawa po ito ng ating pong DOST-FNRI. Ito rin po ay sinunod ng ating pong National Nutrition Council at ginawa po itong 10 commandments. Bilang gabay din po, ginawa po ng FNRI ang Pinggang Pinoy. Nagsisimula po ito sa pinakabatang edad, 3 years old pataas, at kung saan nandyan po ang tama pong portions ng carbohydrates tulad po ng kanin, tamang portion po ng protina katulad po ng isda, ang gulay at prutas, ganun din po ang inumin tulad po ng isang baso po ng tubig. Sana po ibisitahin niyo po ang aming social media account at ang official website po ng DOST-FNRI para po sa karagdagang impormasyon ng Pinggang Pinoy. Ayan mga kaagham, Pinggang Pinoy for kids din, Napakarami pong nabanggit ni Doc Tony na para sa ating basic safety, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Siguro, Doc Tony, meron pa po ba kayong panghuling mensahe o mga anunsyo para sa ating mga kaagham? Inaanyayahan ko po kayo na palagi pong sumabaybay sa DOST-FNRI, lalong-lalo na po sa aming Facebook account at ganun din po sa aming pong official YouTube channel. Excited po ang DOST-FNRI dahil aming pong isi-celebrate ang aming pong 75th anniversary. Mula po sa unang-unang panahon na nagsasurvey po tayo hanggang sa ngayon po. At ika nga po ay kasama ninyo sa bawat yugto ng buhay at kabuhayan ang DOST-FNRI on its 75th anniversary. Maraming salamat po, RD Romel, sa DOST Region 5, ang ating pong diskusyon sa nutrisyon. Thank you, Doc Tony. Ayan po mga kaagham. Marami pong salamat muli sa iyo, Dr. Anthony Calibo, ang naman po, Director of DOST-FNRI. Para po dito sa special segment ng diskusyon, ang diskusyon sa nutrisyon. Marami pong salamat mga kaagham, hanggang sa muli. Para sa ating DOS question nung nakaraang episode 18, sa kasalukuyan, ilang lahat ang mga membrong institusyon, ahensya at ospital ng Bicol Consortium for Health Research and Development? At ang tamang sagot ay 16.
meron tayong 16 na miyembro ng DCHRD. Congratulations! Dahil tama ang iyong sagot, panalo ka ng premyo. Hintayin lamang ang notifikasyon mula sa DOST5. Gusto niyo rin bang manalo tulad nila? Sagutin lamang ng tamang ating DOS question of the day. Ang blank ay gabay na dinidevelop ng DOST FNRI upang ilarawan ang tamang porsyon ng carbohydrates, protina, gulay at prutas at inumin sa bawat kain. Para sumali, i-type in lamang ang iyong sagot sa ating comment section. Abangan ang DOS question of the day sa ating mga susunod na episodes. Isang makabuluhang talakayan na naman ang ating nasaksihan sa hapong ito. Sana'y patuloy po ang inyong pagsuporta sa pagsulong ng mga batas at proyekto ng DOST tungo sa pag-unlad ng siyensya sa bansa. Bisitahin po ang mga website ng DOST at i-like and share ang Facebook page ng DOST Region 5 at ng aming mga Provincial Science and Technology Centers. Huwag ring kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa iyo, Miss Josie, ang ating masipag na Provincial Science and Technology Director ng Masbate. Maraming salamat din po, RD Romel. Sama-sama po nating isulong ang mga panukalang batas para sa agham, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Makakaasa po kayo na patuloy ang DOST sa paglikha ng mga napapanahong proyekto patungo sa mas maginhawang kinabukasan. Ako po si Josie Albao, ang inyong kaagham sa hapong ito. At ako naman po ang inyong kaagham, si RJ Romel. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes, alas 2 ng hapon, sa ating nag-iisang usapang agham at teknolohiya sa Kabikolan. Ito ang Alas 2 na, Dos Kosyon na!